Mga pasaherong dumagsa sa BFCT Marikina mula kahapon, wala daw masakyang bus pauwi sa probinsya. Lakay, naku, kawawan. BFCT, meron. Ano ba yan? Parang PITX ba yan? Alamin natin, Lakay, medyo hindi ako sounds family sa akin. Bago yan, bago. BFCT Marikina. Pero ang malungkot dito, Lakay, kung mula kahapon wala silang masakyan, ilang oras na silang naghihintay? Siguro maghintay sila hanggang 26. Ayan, pagka 26, so wala nang bibiyahe. Ayan. Nakakalungkot, Lakay. Ito yung mga chance passenger, Sister L. Ito yung mga hindi nakapag-book ng ticket ahead of time. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Nandyan ang ating kasamahan na si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, mahigit isang araw nang nga yung mga pasaherong dumagsa rito sa BFCT Terminal sa lungsod ng Marikina. Wala kasing masakyang bus pa uwi sa Mindoro at Panay Island dahil sa umano'y delay ng dating ng mga barko sa Batangas Port. Marami sa mga narito susubok sanang magpasko sa Antique, Iloilo at mga probinsya sa Mindoro. Pero bisperas na ngayon ng Pasko, dito pa rin sila natutulog mula kagabi. Dito sila sa mga pagpuan, umaasang may darating na mga bus para sila makauwi. Kausap natin lang kayo mga apektado, yung iba sa kanila uuwi na lang doon sa mga tinutuluyan nila dito sa Metro Manila kaysa sumugal ba na magpasko sa daanan. Pero yung ilan naman, dumiskarte na, kumontrata ng mga 10-wheeler para ikarga yung kanilang mga dalang gamit o mga kargo habang sila naman na mismong pasahero ay magpapaiwan dito. Tama kalakay, hanggang December 26. Dahil December 26 na yung posibleng dating ng mga susunod na bus. Pakinggan natin ilan sa ating mga nakapanayam. Balik muna ng bahay. Saan ka nakatira, sir? Sa Luzon, Quezon City. QC. Bakit kailan daw ang biyahe dito ulit? Magre-resume daw sir ang biyahe nila dito sa 26. 26 pa. Stranded daw sila. Stranded daw yung mga pasahero na una sa Batangas. Cargo? Antique. Antique. Kapis. May kapis kami, may Antique. Cargo lang yan. Yung mga pasahero iwan dito. Pasahero lang. Magkano naman yung ganyan pag rento sa inyo? Conforme naman sa usapan. Bahala na Hindi sa naman kasi usapan. namin minamahalan sila. Gawa ng stranded na kami daw. Batay sa mga impormasyong nakuha natin sa mga trucking company na ating kausap, ayaw lamang humarap sa camera. Inuuna daw Lakay at Sister L sa mga pantalan, partikular doon sa Batangas, yung mga pribadong motorista, yung mga may dalang sariling sasakyan. Kaya tuloy yung mga commuter, biyahe ng mga bus, nababalam kahit itong mga biyahe ng mga cargo vehicle. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para si Lisa H. Lakay. Itong anong tawag mo? BF City Terminal ba yan? BFCT Lakay. Ito yung nasunog Lakay last year. Kung matatandaan nyo, may nasunog dito na truck, may kargang paputok. Ito yung terminal na yon. Ito ay bagsakan nito Lakay. Kalahati nito bagsakan, palengke ba? May katiwa rin dito, pero yung kalahati ay terminal Lakay. Ito ay mula pa doon sa panahon ni late Mayor at Bayani Fernando. Chairman, Bayani Fernando. Saan banda ito? Diyan pa sa may, ang tawag ito? Yung may mall? Diyan sa may malapit sa pagitan ng Loyola at saka SM? Lakay, harap ito ng SM Marikina, tatawid ng Marcos Highway, tapos ito yan sa ilalim Lakay. Katabi lang din ito ng ilog ng Marikina. Ito ay sasakyan Lakay ng mga pauwi ng Mindoro at Panay Island. Dito sila nagpupunta. Yung iba dito trans passenger, pero actually may online booking na rin yung mga ito, yung mga iba rito. In fact, kaya nga sila pumunta pa kahapon kasi naka-schedule sana sila na bumiyahe mula pa kahapon araw ng Lunes. Pero ngayon, bisperas na ng Pasko, wala pa rin dumarating na bus. Ayun, ba't hindi sila pumunta ng PITX? Wala bang biyahe papuntang Capiz, Mindoro dyan sa dyan sa PITX? Ba't dyan sila sa BFCT? Hindi ko lang alam Lakay kung meron sa PITX, pero marahil yung mga nandito kasi Lakay, gaya nakausap ko kanina, taga Quezon City ba? Malapit. Malapit sila dito, mga taga Metro East talaga sila. Hindi na talaga sila sumasakay sa halip na magpunta doon sa PITX. So, ibig sabihin, Lakay at Edniel, itong nangyari sa Batangas Port nitong mga simula nung Friday na nasa 25,000 ang dagsa ng tao, ay naapektuhan din yung mga pasahero din talaga kahit dyan sa BFCT, hindi lang sa PITX.
Correct, tama ka Sister El. Actually, di ba nagkaroon na tayo ng bagyong Romina nitong linggo. Hindi naman nagtigil ng biyahe yung Philippine Coast Guard sa mga barko. Sadyang napakarami lang daw talagang mga dumagsa doon sa mga pampalan. At yung mga barko na nagkakarga ng mga sasakyan, inuuna o ginagawang priority yung private motorists, yung mga may dalang sasakyan. Yan ang sinasabi ng mga trucking company na ating nakausap kanina. Ayan. Bakit naman inuuna? Hindi ba pwedeng first come, first serve kung sino ang ano? Yan ang dapat linawin. At ito nga, nakikita naman natin dito sa terminal na yung iba, talagang higit isang araw na dito nag-i-stay sa pag-asa na kahit pa paano may dumating man lang na bus. At least yung kanilang cargo, yung iba, nauna na, isinakay na nila doon sa truck at sila rito nag-aantay. Dahil siyempre yung kanilang mga mahal sa buhay, nandun sa mga probinsya, ang siste, aaring isa pa sa yung Pasko o Noche Buena o hindi man sa terminal, dito na sa mga daanan sa biyahe sila pag-step na Christmas Day. Edniel, last na lang, may nakausap ka ba? Ito bang mga nakausap mo ay may ticket talaga sila, nakabook sila? Ang problema, walang sasakyan. Tuloy-tuloy yung pag-disburse ng ticket. Pero yung iba dyan, Sister L, ay may online booking din kasi ito. Itong DFCT. So, ibig sabihin, mayroon na talaga silang schedule mula kahapon. Kaya kamot ulo talaga dahil hindi dumating yung kanilang mga bus. Hindi mo rin sila masisi na, kumbaga hindi man lang sila nagtagtingin online dahil mayroon din talagang online booking. Sadyang yung delay sa biyahe ng mga bus ang problema itong mga paserong pauwi sa mga probinsya. Okay, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo, kaya Israel. Ayan, maraming salamat Edniel Parosa mula sa VFCT. Bayani Fernando City Terminal.